mga kababayan. 'Di ho ba? O ngayon naman ho, mga bossing, iwanan muna natin yang, hindi, 'wag muna, naku eto, damay-damay na ho ata, oh. Damay-damay na ho ata, 'no? Flood control pa din ho, mga kababayan. Oh, ayan, sabi diyan ano, probe on Diskaya-owned cars is ang pagmamalaki po, ang pagmamayabang po ng mga Diskaya, lalong-lalo na yung tumatakbo na kalaban dapat ni Mayor. Ano po, 100 na luxury car ho, mga bossing. 100 na luxury car ho, 'di ba? Oh, at ilan lang daw dun sa yun nagagamit nila pero karamihan hindi na nagagamit ho. Iimbestigahan ngayon ng Bureau of Custom. Baka yung iba kasi ay, napatalon or hindi binayaran ng, tama ang buwis, 'yan. Kapagka luxury car ho, mga bossing, lalong-lalo na, yung ipinagmamalaki ho nila, 'no, na magkano yun? Hindi, wala silang binanggit na presyo pero pinagmamalaki nila na kumbaga sa ibang bansa galing yung ibang mga luxury nila. Iimbestigahan ng Bureau of Custom o BOC ang nasa 40 na mamahaling sasakyan ng pamilya ng dating Pasig City mayoral candidate na si Sara Diskaya. Nako, baka masama dyan yung Rolls-Royce na binili, no? Binili ko to kasi dahil may payong lang eh. Alam niyo ho, nagkalat to sa social media, mga kababayan, yung pambabaso sa kanila, no? Na, oy, may ambag ako sa payong na yan. Oh, ganun yung sinasabi, no? Di bali ng lubog daw yung Metro Manila o yung Pilipinas, basta meron daw payong ng Rolls-Royce. Rolls-Royce, oh. Hirap pong hirap pong sabi, big kasing paano ho, mga kababayan, mamahaling sasakyan yan eh. Oh, giit ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, bubusisiin ng Bureau of Custom ang consignee ng naturang mga sasakyan upang malaman kung lumabag sa panuntunan ng ahente ang pag-import sa mga ito. Baka tax na din ho. Matatandaang ibinida ng mag-asawang Diskaya ang kanilang pagmamayaring luxury car sa ilang interview. Eto mga bossing, nung isang araw, ang sinasabi ko, naku, hindi ko talaga mawari, no? Yung sinasabi ni Mayor Vico Soto, hindi ho ako against kay Mayor Vico Soto. Bagkus okay para sa akin yan. No? Kaya lang ho, nung isang araw, hindi ko matagni-tagni o hindi ko ma-connect yung sinasabi niyang magpapabayad ng 10 million para dito sa, yan nga. Ang interview ng mga luxury car, puro pagyayabang lang ang pinapakita nila dyan. Na-realize ko, no, baka konektado yun para ipakilala sa mga Pasigenyo yung mga Diskaya dahil nga pala tumakbo bilang kalaban ni Mayor Vico Soto. No? Sige, i-vlog mo kami, 10 million. I-vlog mo kami, 10 million. Tapos ipakita mo sa kanila, sa mamamayang Pilipino, na kami, hindi na kami magnanakaw kasi mayaman na kami. Ang tanging gusto lang namin ay mapaunlad ang Pasig. Ganun. Ngayon ko lang ho na-realize, mga kababayan. Kaya lang, ito ang sistema ngayon. Ang sistema ho ngayon, mga bossing, problemado itong mga ito. Ang sakit ho sa ulo niya mga yan. Ang sakit sa ulo ng kinakaharap ng mga yan ho, mga bossing. Bakit? Tingnan mo, bubusisiin yung mga flood control na hindi nila tapos. Yung mga nakatenga, tapos pati po yung kanilang mga luxury car na, bubusisiin kung nakapagbayad ba ng tamang buwis. Maayos ba nilang naipasok o ipinasok sa loob ng Pilipinas? Ang mga luxury car nila. Yan ho ang mga katanungan dyan, mga kababayan. Diba? Pa-interview pa more. Dami lalo hong masisilip yan. Baka po masilip din ng ibang mga ahensya ng gobyerno. Etong mga Diskaya ay naloko na ho. Nung isang araw nga lang
nung pagpapa-interview ho, mga bossing, yung nung isang araw lang pagpapa-interview ho, mga kababayan, o yung kanilang mga press conference, hindi na inatinan. Oh, siguro isip-isip nila, yari tayo dito, no? Hindi alam kung ano ang isasagot, lalo na si Pangulong Bongbong Marcos na ho ang talagang bumibisita at sumisiyasat nung mga flood control project. Iwanan na ho natin yan. Dumito tayo kay Senadora Risa Ontiveros. Sabi ni Senadora Risa Ontiveros, mukhang may nahuli na naman na malaalis go o malaalis go, mga bossing. Naalala nyo kung sino ang nanguna para malaman ng sambayan ng Pilipino na meron pong mayor na in-check ang Bamban Tarlac? Wala pong iba kundi si Senadora Risa Ontiveros. Siya po ang nanguna at siya po yung talagang nag-imbestiga at pinilit na malaman ang katotohanan. Hirap naman kasi nun. Diba? Ang hirap po nun, mga bossing, ha? Tingnan nyo. Pilipino ka tapos ang nagpapatakbo ng bayan o nagpapatakbo ng iyong lugar Chinese. Si Alice Go ngayon. Tapos sabit pa sa Pogo. Na ang tingin ko, pinlanta doon para maproteksyonan yung Pogo. Para hindi magalaw yung Pogo. Siyempre, kapag oy, kanino ba tong Pogo na to? Kay Mayor yan. Alam na, yari na ho. Di ba? At ang tingin ko din baka tanim ng China, yang sila Alice Go, para maging espiya ho sa Pilipinas. Dahil alam niyo naman na grabe, talagang gustong kamkamin o gustong sarilinin ng China yung West Philippine Sea, etc. At talagang sugapa ho no? At gawain ho talaga ng China, mga bossing Chief Amo, sir, yung ganyang gawain na maglagay ng espiya. Basahin ko Senator Risa Ontiveros, look! Filipino-Chinese businessman na nagpapanggap umanong Pilipino. Yan. Filipino-Chinese businessman na nagpapanggap umanong Pilipino ay naging miyembro ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Anak ng tipaklong yan. Biruin nyo ang Coast Guard, mga kababayan. Ang PCG. Sila Tariela. Sila Commodore J. Tariela. Sila po yung talagang humaharap no? Nagiging pangunahing bakod po natin pagkausapin ho na West Philippine Sea. Tapos may mababalitaan tayo, may infiltrated merong pasok na ganyan, Filipino-Chinese businessman na nagpapanggap na Pilipino para maging Coast Guard. Paano na lang ho yun? Lahat ng depensa